Oktubre 12 taong kasalukuyan. Ang nakatakdang araw ng muling pagbabalik sa ibabaw ng lona nitong si Cuadro Alas Genriel Casimero kontra sa isa pang dating world champion na Hapon na si Yukinori Ogoni. At ito na rin ang ika-11 bansa na dadayuhin nitong si Genriel Casimero, ang binansagang pinakamatagumpay at pinakamaangas na road warrior sa buong Pilipinas. Dahil siya lamang ang natatanging Pinoy na boksingero ang nagawang dumayo sa teritoryo ng mga kalaban ng hindi lamang 1 o 5 kundi 10 beses pa. At ngayon ay muli nating babalikan ang mga bansang kanyang dinayo at kung papaano siya nag-adjust sa iba't ibang klima at kultura ng mga bansang sinakop nito. Kamusta mga sir? Tara at samahan niyo kong balikan ang 10 bansang dinayo nitong si Genriel Casimero. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga sir. Salamat. 10 magkakaibang bansa, mapa-Asya man yan, Europa, South Africa o sa Amerika. Halos nalibot na nga nito ang buong mundo nitong boksingerong pag-uusapan natin ngayon, na walang iba kundi ang angas ng Pinas na si Cuadro Alas Genriel Casimero. Karamihan nga sa mga laban na yon ay kanyang naipanalo. Nakapagtala nga itong si Casimero ng 7 panalo sa 10 bansang dinayo nito. At ang 3 naman sa mga naging talo niya ay nalasap niya sa baluarte ng mga kalaban. At ang pinakaunang pagdayo nga nito sa ibang bansa ay naganap noong December 19, 2009 doon sa bansang Nicaragua kontra sa isang Nicaragua na boksingero na si Cesar Cancilla. Pinaglabanan ng dalawa ang bakanting WBO Interim Light Flyweight World Title. Bagamat ito ang kanyang unang laban sa labas ng Pilipinas, ay wala itong kaba kontra sa dating world champion na kalaban. At sa halip ay makailang beses pa niya itong pinatumba hanggang sa tinapos na nito ang laban. Tiene ese problema Cancilla. En el 11º asalto. Tiene ese problema, se confía demasiado. Ahí está, echando la derecha. Terminó la pelea. La campeón del mundo de la Organización Mundial de los... Hindi naman pinalad itong si Genriel Casimero sa kanyang ikalawang bansang dinayo. Dahil sa unang pagkakataon ay nalasap nito ang kanyang unang pagkatalo sa kamay ng Mexicanong si Ramon Garcia Hirales. Dito ay natalo siya via unanimous decision at naagaw sa kanya ang kanyang interim na titulo. Bagamat galing lamang ito sa kanyang unang pagkatalo, ay nabigyan pa rin si Casimero ng isa pang pagkakataon na lumaban kontra sa isang world champion. At sa pangatlong magkasunod na pagkakataon ay muling lilipad si Cuadro Alas papunta sa bansang South Africa, kalaban ng isang tigasing Afrikano na may hawak doon ng IBF Flyweight World Title na si Moruti Mthalani. Dito ay muling nabigo itong si Cuadro Alas matapos itong sumuko sa laban. February 10, 2012 ay muling lumaban si Cuadro Alas para sa isang interim world title. At sa pang-apat na pagkakataon ay muli itong dadayo at ngayon naman ay sa bansang Argentina, kalaban ng isang veteranong si Luis Alberto Lazarte. Está bien Lazarte, lo está midiendo, atención que puede venir el knockout, otra derecha más y otra izquierda, se va al piso Lazarte, está knockout. Bagamat siya ang nanalo sa laban na to, ay katakot-takot naman ang kanyang pinagdaanan sa mga kamay ng mga Argentinian. Makalipas lamang ang 1 taon, ay dinipensa na ni Cuadro Alas ang kanyang hawak na titulo kontra sa isang Panamanian na kalaban na si Luis Alberto Rios. At ngayon ay lilipad naman ito sa bansang Panama, ang ika-5 bansa na dinayo nitong si Genriel Casimero. Derecha boleada larga llegó a Mar del Plata ante Lazarte. En ese sentido yo levantando los brazos, atacando en el final, se acabó la pelea, final del boxeo. June 27, 2015 ay nagpasya ng umakyat ng timbang itong si Genriel Casimero, kung saan ay agad rin naman siyang nabigyan ng laban kontra sa isang world champion ng flyweight division. Dito ay muling dumayo si Cuadro Alas
sa bansang Thailand, na mismong baluarte nitong defending world champion, ang ika-6 na bansang dinayo ni Janriel Casimero. Dahil sa sobrang dumi at kagulang lumaban ng kampiyon na ito, ay natalo sa laban na yun si Janriel Casimero. Pero makalipas lamang ang mahigit 1 taon, ay muli siyang napagbigyan na labanan muli ang Thai champion. At sa ika-7 pagkakataon ay muling dumayo itong si Janriel Casimero. At ngayon naman sa bansang China, dahil doon ginanap ang rematch nilang dalawa nitong si Amnat. Casimero's trying to time him. Look at it, there you go. He's trying to time him with that. And he throws him down to the ring, underneath the bottom of the ring. And shit. And that Roman Reigns trying to defend. Ducking under. Good overhand right to Shneen back. Yeah. When he fights loose. Oh! Oh! Big left hook from Casimero. And he caught him. And he looks hurt. Oh. Trying to be hold on. And he won't be denied. And a good body shot. He's down again. To the body. Whoa! And Bagamat marumi pa rin kung lumaban ang Thai na boksingero, ay sa pagkakataon na to ay hindi na siya pinanigan ng swerte. At tuluyan nang naagaw sa kanya nitong si Cuadro Alas ang kanyang IBF World Flyweight title. September 10, 2016 ay dinepensa ni Janriel Casimero ang kanyang world title kontra sa isang mayabang at undefeated na challenger na si Charlie Edwards, kung saan ay sinadya pang dayuhin nitong si Casimero ang kanilang teritoryo doon sa bansang Inglaterra, ang pang-8 bansang dinayo nitong si Janriel Casimero. Charlie Edwards'tan yine 10. roundda sıkı maç oluyor. Sağ kroşe geldi, tam kulak dibi ve bir sol kroşe, inanılmaz bir sol kroşe ve İngiliz boksör seyirciler. Casimero acımasız bir adam, işte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya devam ediyor. April 20, 2019, matapos ang madugong panalo niya kontra sa Hapon na si Kenya Yamashita, ay muling lumipad itong si Cuadro Alas. At sa unang pagkakataon ay lalaban na ito sa bansang Amerika para sa bakanting WBO Interim Bantamweight World Title. Dito ay nakalaban niya ang Mexicanong si Ricardo Espinosa Franco. December 3, 2022, matapos ang mahigit 1 taong hindi nakalaban, ay sa wakas, muling umakyat sa ibabaw ng lona itong si Cuadro Alas. Kalaban ng isang Hapon na si Ryo Akaho. Ang laban nila ay ginanap sa bansang South Korea. At ito na ang ika-10 bansang dinayo nitong si Janriel Casimero. At sa unang pagkakataon ay lalaban ito sa Super Bantamweight Division.
At yun ang 10 bansang dinayo nitong si John Riel Casimero. At ngayong Oktubre 12 taong kasalukuyan ay nakatakda na ang kanyang laban kontra sa isa na namang Hapon na si Yukinori Ogoni na isang dating world champion. At sa muling pagkakataon ay muling dadayo itong si John Riel Casimero sa teritoryo ng kalabang boksingero. Pero kayo mga ma'am at mga sir, anong masasabi ninyo dito sa ating kababayang si John Riel Casimero? Naniniwala din ba kayo na siya na ang the greatest road warrior ng boxing na hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo? Ilan pa kayang mga bansa ang sasakupin nito? Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!